ng ating Panginoon. Praise God. At binabati po natin ang lahat ng mga listeners, online listeners ng TPG, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At kasama din natin ngayon sa ating service, Sister Banji, mga kapatid. Hallelujah. Short time no see. Hindi long time no see, mga kapatid. Hallelujah. Iwan ko kung ilang taon ka na nakauwi. More than 3 years na pala yun. Praise God. Ang bilis, mga kapatid, ng panahon. Praise God. At tayo po'y nagpapasalamat sa grasya ng ating Panginoon, mga kapatid. Buksan po natin, praise God, ang ating mga Biblia sa Luke chapter 1, verse 1 to 3. Ito po, mga kapatid, ay na-share ko po sa Thursday group at saka sa Futan, mga kapatid. Hallelujah. And I'm happy to share it to the Wednesday group, mga kapatid. Hallelujah. Ito po ang sinabi, mga kapatid, ng Gospel of Luke. For as much as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us. Verse 2, even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word. Last verse, it seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, praise God, most excellent Theophilus. If you can memorize, praise God, Romans chapter 6, verse 23, praise God, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. And I will bring to you a simple topic this afternoon, praise God, the offer of eternal life. Everybody shout, the offer of eternal life. Makakaupo na po tayo, mga kapatid, at sa grasya ng ating Panginoon, hallelujah, tayo po, mga kapatid, ay mag-enjoy sa mga salita niya. Meron po na akong tanong po sa inyo. Sino na po sa inyo dito ang nakatanggap ng iba't ibang offer? Most likely, ang bawat isa sa atin ay may mga karanasan na nakatanggap ng offer. Every time, mga kapatid, na umuwi ako sa Pilipinas, kahit saang banda sa Pilipinas, may mga pastor, mga kaibigan na mag-offer. Pastor, ako na ang magsundo sa iyo sa airport. Diba? Malaking pabor, mga kapatid, na may magsundo sa iyo. Praise God. Pastor, kailan ba ang balik mo sa Hong Kong? Ako nang magsundo sa iyo sa airport. Ako nang bahala. Praise God, di ba? Nakakataba ng puso dahil may nag-offer ng pabor, mga kapatid, para maging easy po, praise God, ang iyong sarili. Praise God. May mga time pa, mga kapatid, na, Pastor, ngayong hapon, praise God, Vietnamese restaurant tayo. May mga mag-offer ba, mga kapatid? Praise God. At pag may mag-offer ng ganyan, bihira lang po akong reject, mga kapatid. Praise God. Pastor, McDo tayo. Sige. Kape tayo. Kahit hindi ako mahilig sa kape, sige. Praise God. Hallelujah. Pero pag may mag-offer, mga kapatid, sa labas na, Pastor, inuman tayo. Delikado na yun na offer. Praise God. Ang mundo ay maraming offer. Praise God. Ang laman ay maraming offer. Praise God. Sa mga kaibigan na literal, marami ding mga offer. Pero merong magandang offer according to the Gospel of Jesus Christ by St. Luke. Praise God. Ang offer ng buhay na walang hanggan. Everybody shout amen. Ang mensaheng ito is most likely can be in a category of evangelistic rather than, praise God, spiritual growth. But I want to remind you once again, praise God, kung ano po yung natanggap po natin mula sa ating Panginoon. Everybody shout amen. Now, kung kayo po, mga kapatid, ay hindi pa po naka-Bible school, praise God, ini-encourage ko kayo, mga kapatid, na mag-enroll ng Bible school. Sa isang dahilan, mga kapatid, na sa Bible school, mga kapatid, ay detalyado po, sunod-sunod, mga kapatid, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Praise God. Hindi pa po sila nakapasok, mga kapatid, sa Gospels o kaya, mga kapatid, sa Life of Christ. Pero ito po ang sabihin ko sa inyo na sa lahat, sa apat na evangelist, pag sinabing evangelist, ang ibig sabihin yun, gospel writers. Matthew, Mark, Luke, and John. Si Luke lang po ang nag-pen down word for word na ang kanyang sinulat, mga kapatid, sa lahat ng events ay simula po sa simula hanggang sa pinakadulo. At sinabi niya, this is in order. Praise God. Sa book of Matthew, Mark, and John, mga kapatid, minsan doon, mga kapatid, those books are canonized. Those books are, praise God, sabihin po natin, ordained by God.
Tama mga kapatid ang kanilang mga record. Pero kung maghanap kayo ng order talaga ng events, mga kapatid, mula sa simula hanggang sa pag-resurrect kay Jesus Christ, doon sa Book of Luke, kasi si Luke mismo nagsasabi, sabi niya, for as much as many have taken in hand. Maraming gustong sumulat actually. Maraming records, maraming mga tinatawag parchments, mga kapatid, ang sinulat, pero 4 lang po ang tinanggap, mga kapatid, pagdating sa canonization. So sinabi ni Lucas na for as much as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us. Ulitin ko po ang verse 2. Sinabi po dito, hallelujah, even as they delivered them unto us. So yung ibang mga writer din, nabasa din nila ni Luke. Yung ibang mga parchments, yung pinagtagpi-tagpi, siguro yung iba gustong sumulat. Nung nakakita sila mga kapatid na pinadami ni Jesus ang tinapay at talagang nag-diary talaga, ganito ang una, ganito ang sunod, ganito ang nangyari, ganito ang sobra, ganito, praise God. So, sabi ni Luke na narating din sa kanila, mga kapatid, yung nag-set, mga kapatid, ng hand para malaman kung ano talaga yung totoong nangyari. Parang ganito ba? Praise God, nasa Pilipinas, di ba? May 2 batalyon para hulihin si Kibuloy. Mga kapatid, nandun ang istasyonan ng GMA, nandun ang taga-ABS-CBN, kung meron pa sila, merong iba't ibang istasyonan, iba't ibang reporter. At once na i-report nila yon, mga kapatid, minsan magkaiba, mga kapatid, base sa kanilang na-interview at nakita. Ganon din ang nangyayari sa ministry and life ni Jesus Christ. Praise God. Na maraming gustong sumulat, pero sabi ni Luke, ito, para maging order po ang lahat, at sa lahat din natanggap din namin, from which from the beginning were eyewitnesses. At hindi lang sila eyewitnesses, ministers of the word. At sinabi ni Luke, sinabi niya, tuldukan ko na ito sa verse 3. Kaya sinabi niya kay Theophilus, it seemed good to me also. Kasi si Luke ang nakakita talaga, Dr. si Luke ang nakakita talaga mula sa umpisa hanggang sa resurrection, at siya po ay very professional po. Magaling talaga si Luke, mga kapatid. So sabi niya, it seemed good to me also, having had what? Perfect understanding. So hindi lang siya tagasulat, mga kapatid, base sa nakita niya, tagasulat din siya na may understanding din siya sa Old Testament prophecies. Having an understanding of all things from the very first to write unto the in order, most excellent Theophilus. At dinugtungan niya ito, mga kapatid, ang Book of Acts, si Theophilus pa rin ang sinulatan niya sa Book of Acts para in order na naman ang pangyayari kung anong ginawa ng mga apostoles. So napakaganda po, mga kapatid, ang declaration na ito. So, hindi ako mag-focus, mga kapatid, sa book ni Luke. Praise God, kung paano niya ito in order. Praise God, sa hapong ito, i-share ko po sa inyo ang isa sa mga beginning stories sa kanyang sinusulat. Verse 5. That in the days of Herod, mga kapatid, praise God, ito po ang nangyayari. So, ang umpisa sa kanyang sulat, nag-umpisa talaga kay Herodes. Sa mga araw ni Herodes. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias, of the course of Abia, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. So ang istorya ni Lucas, kung pansinin mo, balikan mo ang Matthew, kung saan nag-start ang istorya, iba ang sulat ni Luke. Kasi nag-umpisa talaga siya sa pinaka-beginning. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hallelujah. So, sa kay Matthew, mga kapatid, si Mary na, mga kapatid, pero dito, praise God, hindi pa nag-conceive si Mary, umatras pa talaga si Luke kung ano talagang unang nangyayari. So, meron pong couple doon, praise God, in the days of Herod, na ang pangalan si Zacharias at si Elizabeth, na according to verse 6 and 7, they were both righteous. So ang tanong, mga kapatid, ganito. Alam po natin sa New Testament, Sister Banji, na ang righteousness po natin ay hindi po nakabase sa batas. But our righteousness is based on our faith in Christ Jesus, the righteousness of our Lord Jesus Christ.
Dahil nabautismuhan ka, then you have done all the righteousness. Pero saan ba ibinase ni Luke ang wordings nito? They were both righteous before God. On what basis na naging righteous yung dalawa? The next line gives you an answer. They were all righteous because, ang sabi dito, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. Ano ibig sabihin, Pastor Plaza? Na sa batas, mga kapatid, na ibinigay ni Moses galing sa Diyos sa buong bayan ng Israel, lahat ng seremonyal, lahat ng ritual, lahat ng requirements, mga kapatid, lahat ng uri ng pamumuhay, klase ng pagkain na kainin nila, damit na susuotin nila, praise God, o pamumuhay diya sa society, si Zacarias at si Elizabeth as in blameless, na perfect nila ang law ni Moses. Grabe! Grabe! Kaya mga kapatid, yung sinabi mga kapatid na lahat ay nagkasala, pag sinabi na walang perfect sa law, magiging debatable yung idea na yun mga kapatid. Dahil ang sulat ni Luke talaga, si Zacarias, si Elizabeth, walking in all commandments. Hindi 99.9%, in all commandments. And ordinances of the Lord, blameless. Praise God. Kaya yung idea na walang nakatupad sa batas, wala talaga nakatupad sa batas, litra por litra, pero when it comes to righteousness, nagsusumikap itong dalawa talaga mga kapatid. At sila sa harapan ng Panginoon, they were blameless. So nakita niyo ba ang sakripisyo nila? Pari at saka asawa ng pari. Nakita niyo ba ang sacrifice nila? Perfect. Giving, tithing, everything. Sunod nila. Lahat ng ceremonial laws, lahat ng ordinances na sunod nila. Ngayon, mag-isip ka, grabe ang sakripisyo nila, Pastor, grabe. Na kahit puyat, nag-church sa Wednesday group. Kasi day off nila eh. Or else, maging blamable sila. Sa kuman na kailangan silang mag-present themselves into the temple of God. Kita nyo, no? Praise God. Verse 7. Ano sabi ng verse 7? And they had no child. Faithful sila, kaso lang, wala silang anak. And Elizabeth, because that Elizabeth was barren, and they both were now well-stricken in years. Pag ibig sabihin ng well-stricken in years, nagtungkod na siguro silang dalawa pag maglakad. Ugod-ugod na mga kapatid. Pero may lakas pa rin na pumupunta sa simbahan. Tapos maghanap ka ng anak, imposible. Praise God. Pero mga kapatid, habang naka-schedule si Zacarias na para bang Wednesday group, may schedule kami, di ba? Pagka next Wednesday, iba na naman mag-preach. So, yung araw na yon, si Zacarias ang naka-schedule mag-preach, hindi. Si Zacarias ang naka-schedule, mga kapatid, na sindihan niya, mga kapatid, ang incense. Praise God. At doon siya nakatayo, mga kapatid, sa right side of the altar, at the incense of the altar, mga kapatid. Doon schedule niya eh. So habang ginaganon-ganon niya yung insenso, para yung aso, mga kapatid, yung smell ba? Praise God, yung aroma, mga kapatid. Biglang nagpakita ang anghel. Nag-show up ang anghel. Natakot si Zacarias. Praise God. Pero tingnan niyo ang sinabi ng anghel sa verse 13. Praise God. Ang sinabi ng verse 13, ito po. But the angel said unto him, fear not, Zacarias, for thy prayer is heard. Magtataka kayo, bakit singular? Imposible sa kanyang pagkapari, imposible sa kanyang pagkatatay, imposible sa kanyang pagkahusband, na isa lang ang kanyang hinihingi. Pero dapat, for thy prayers is heard. Kasi isipin mo, mula ng pagkabata, mga kapatid, dedicated sila. Imposible naman na hindi nag-pray si Zacarias ng ibang mga hinihingi niya. Pero ang sabi ng anghel, for thy prayer, isa lang po talaga. Sa lahat ng prayer mo, Zacarias, ito ang top priority at sasagutin ng Panginoon. Bakit? Nung sila'y nag-asawa, desire na ni Zacarias na magkaroon ng anak. Walang deklarasyon noon. Walang magpa-check up sa babae na, i-check natin. Di ba, pag walang anak, mga kapatid, 5 taon na sila nagsama, tapos walang anak. Sige, magpa-check na kayong dalawa.
Sino ang may problema sa inyong dalawa? Ay walang ganun nung lumang tipan na may doktor na mag-check. Praise God. At sa unang panahon, mga kapatid, pag barren ka, ano sabi ng Bible? Praise God, you are carrying a reproach in the society. Mahihiya kang pupunta sa merkado. Mahihiya ka, mga kapatid. Ilang taon na kayo, mga kapatid, sama 10 years, 20 years, tapos wala kang anak. Ang tingin ng mga tao sa iyo, you are cursed by God. You bring that reproach above your shoulder. Kaya, every time na si Zacarias siguro, praise God, I assume, mga kapatid, na meron siyang altar service, ministry, ito lang talaga yung pray niya. Lord, bigyan mo naman ako ng anak. Bigyan ako ng anak. Kaya ang sabi ng anghel, for thy prayer is heard. Ilang taon, hindi natin alam kung gaano katagal pinag-pray ni Zacarias, mga kapatid, ang prayer na ito. Pero ano sabi ng anghel? Your prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Ito lang po ang panahon na hindi makapamili si Zacarias. Hindi niya pwedeng gawing junior, Zacarias Junior. Dahil ang sabi ng anghel, pangalanan mo siya na John. Praise God. Prayer has answered. You will have a son. At ang asawa mo ay magbuntis. Ipapanganak niya ang isang batang lalaki. Very specific. Pero ito ang kondisyon, pangalanan mo siya na John. Ang batang ito, mga kapatid, ay napaka-espesyal. Not in the sense na mentally retarded na espesyal na term sa modernong panahon ngayon. Espesyal siya, mga kapatid, dahil ang batang ito, yun ang kasagutan sa prophecy ni Isaiah. But I will tell you later, mga kapatid. Pagdating sa verse 14, sinabi ng Bible, mga kapatid, anghel ang nagsabi nito, thou shalt have joy and gladness. Ay, siyempre, pinag-pray mo ng matagal, ilang taon. Praise God, hallelujah, para matanggal ang reproach, mga kapatid. Praise God, sa buhay nilang mag-asawa. Kaya ang sinabi ng anghel, thou shalt have joy and gladness. And many, hindi lang po exclusive. Praise God, ang joy, ang gladness, mga kapatid, paglabas sa batang ito. Dahil ang sabi ng anghel, many shall rejoice at his birth. Yung mga tao, mga kapatid, praise God, na umuusig sa kanila, yung mga taong nagja-judge sa kanila, mamangha sa araw na yan pag lumabas ang batang yan. Para bang telenovela, mga kapatid, ang istorya. Ilang taon ka sa abroad, as in walang napatayong bahay. Ilang taon ka sa abroad, mga kapatid, yung mga kapitbahay, anong klaseng abroad yan? Wala namang napatayong bahay. Yung mga kapitbahay, magsasalita ng hindi maganda. Praise God, pero isang alaw, isang iglap ng mga kapatid. Praise God, nung umalis ang amo, sabi ng amo, ikaw ang iwanan ko sa 15 million Hong Kong dollars dahil napakabait. Huwag kayo mo pamalakpak para maintindihan ninyo. Praise God. Tapos pag uwi mo, mga kapatid, biglang magpatayo ka ng mansyon na napakalaki. Yung mga tao, mga kapatid, for so many years na nag-uusig sa iyo, nagsasalita ng hindi maganda. Wow. Praise God. Kapag mag-ribbon cutting na, mga kapatid, praise God. Sige, halika kayong lahat. Tuwang-tuwa na sila. Yung mga wordings nila noon na hindi maganda, di ba? Ma-turn into joy and gladness, makipag-celebrate sa iyo, lalo na pag marami kang handang mga pansit, mga kapatid. May mga litson, mga kapatid, na nasa gate. Oh, kasi 15 million? Di ba? Oh, ano, gusto nyo yun, mga kapatid? Istorya ko lang yun. Para magets ninyo, mga kapatid, ang itsura, mga kapatid, sa buhay nitong mag-asawa. Those people around them, some of them would not even dare, praise God, to entertain their presence. Pag naglakad ang dalawa papunta sa templo, sabi nila, pahuli-huli itong dalawa. Hindi sila binigyan ng anak kasi meron silang tinatagong kasalanan. Sila, mga kapatid, mag-iimbento ng istorya. Pero ang hindi nilang alam, praise God, na ang Panginoon, ginawa ng Panginoon na maging matandang-matanda, na imposible na talaga silang manganak para paglabas sa bata, lahat magpuri sa Diyos, lahat mag-praise God, ang glory ay mapunta sa Panginoon. Hindi nagsabi si Lucas na may naghilot ni Elizabeth parang kanyang matres ay aakyat. Wala. They were well stricken in years.
Everybody shout amen. Now, the prophecy of the child's ministry was also given to Zacharias. And the child will become well-known, praise God, at the time of his ministry when he will grow mature. The angel told, praise God, Zacharias, next verse, Sister Cynthia, praise God, okay? 15. Ang sabi ng anghel, for he shall be great in the sight of the Lord. Unang-una, hindi matatakot si Zacharias kung ano ang kahinatnan sa batang ito. Baka mag-reveal dito sa akin. Baka ang batang ito ay mag-drugs ito. Pero sinabihan na siya ng anghel, this child will become great in the sight of the Lord. He shall drink neither wine nor strong drink. Sabi siguro ni Zacharias, ay, salamat, hindi ito maglasinggiro paglaki. And he shall be filled with the Holy Ghost. Ay, praise God, hindi pa nag-conceive, ha? Oh, pero sinabi na ng anghel na ang batang ito, mapuspos siya ng Holy Ghost. Sa tiyan pa ng kanyang nanay, mapuno na siya ng Holy Ghost. Oh, sa tingin nyo, anong klaseng batang ito? Special talagang batang ito. Praise God. Verse 16. Sabi ng Bible, many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God. So sa paglaki ng batang ito, marami siyang makonvert. Lahat ng anak ni Israel, hindi naman sinabing lahat, pero karamihan, majority sa mga anak ni Israel, magsibalikan sa Diyos pag lumaki na ang batang ito. Grabe, no? Praise God. Ano kaya mga kapatid kung may isang propeta o kaya anghel na lalabas dito at makipag-usap sa iyo, Sister Cynthia, at sabihin niya, praise God, na mga bagay na parang ganito, mga kapatid, na praise God, hallelujah, na parang imposible. Sabihin ng anghel na madala mo ang iyong employer, lahat ng kaibigan ng iyong employer, mong mga banker sa Hong Kong, madala mo. Praise God, ano kaya, praise God, ang aalagaan ka namin, sige, Sister Cynthia, huwag kang matulog kang maaga, ha? Huwag kang magkasakit, ha? Praise God, kasi may mapulpil yung prophecy ng anghel. Ano ba ang life expectancy, Sister Banji, sa panahon ni John? Less than 50 years old lang po. Ang life expectancy. Bakit? Wala po silang health services na katulad ngayon. Praise God. Sabi nila, sa panahon nila, Pastor, mahaba ang edad kasi ano na eh. Pero sa time, mga kapatid, sa study, mga kapatid, halos less than, ano lang. Oh. Alam nyo ba, napugutan si John ng ulo, mga kapatid? Bata pa po si John eh. Praise God. Si Jesus Christ, namatay siya, 33 years old. Sa totoo lang. Yun po ang record eh. Hindi po na nag-40 sila, nag-50 or nag-60. Hindi. Praise God. Eh, kung ikaw si Zacharias, kailangan talaga alagaan mo ang bata kasi sabi mga kapatid ng anghel, ito ang prophecy, ito ang mangyayari sa kanya. Everybody shall praise the Lord. Ngayon, hallelujah. Ang verse 17, mga kapatid, yan po ang preaching ko po. Verse 17, pero mamaya ko na i-preach. Basahin lang natin. Para maintindihan nyo mga kapatid ang buong istorya nito. Bakit dumating tayo sa tinatawag na the offer of eternal life from God? Ang sabi ng anghel, na pag lumaki ang bata na yan, he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to their children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepare for the Lord. So yun po mga kapatid, ang ibinigay na impormasyon ng anghel kay Zacharias. So to make the long story short, nabuntis si Elizabeth. After this, Mary conceived to Jesus after 6 months of conception or pregnancy of Elizabeth. So nung nabuntis si Elizabeth, 6 months after, na-conceive mga kapatid, nag-appear ang anghel kay Joseph at sinabi niya, mag-conceive si Mary, which is another woman which was impossible to get pregnant. Why? Because she was a virgin. Yes. These two women, mga kapatid, sabi, these two women, hallelujah, was women that were impossible for them to get pregnant. But it happens according to the power of the Almighty. Two child of different calling when they grow up. John preached repentance to Israel, and Jesus preached also repentance for the kingdom of God, he said, is at hand. Dalawang batang pinanganak, mga kapatid, na 6 months lang po ang pagitan sa kanilang edad.
Praise God. Si John nung lumaki, nangaral siya ng repentance. Si Jesus nung lumaki, pumasok sa ministry, ang pinapangaral din niya, unang-una ay ang repentance, mga kapatid. Dahil sinabi niya, for the kingdom of God is at hand. Tingnan natin, mga kapatid, ang ginawa ng Diyos sa buhay ni John sa Mark chapter 1, verse 1 to 5. Ito po ang sinabi ng Bible. Hallelujah. Mark chapter 1, verse 1 to 5. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Si Mark ang nag-record. As it is written in the prophets, behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before the Lord. Nag-umpisa si Mark, pero si John, papasok na sa ministry. Hindi katulad kay Luke, na nag-umpisa siya sa istorya, na kinakausap pa ang mga parents, praise God, hindi pa mabuntis si Elizabeth. So ang sabi ni Mark, the voice of the one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord. Make His paths straight. Yan ang prophecy, verse 4 and 5. The Bible said, John did baptize in the wilderness and preach baptism of repentance for the remission of sins. Nung si Jesus ay hindi pa po nag-glorified, mga kapatid, praise God, alam po natin sa Acts chapter 2 na ang remission of sins is through baptism of water in the name of Jesus. Pero mga kapatid, this time si Jesus hindi pa po pumasok sa ministry. Si John pa po, mga kapatid, ang nag-prepare sa lahat ng mga puso ng mga tao sa Israel na ihanda nila ang kanilang puso dahil darating ang Misaya at pagdating ng Misaya, hindi na po bako-bako ang kanilang puso, diretso na lang ang ating Panginoon na papasok sa kanilang buhay. Yan ang ministry ni John the Baptist. Verse 5, hallelujah. And there went out unto him all the land of Judea. Grabe, malaking probinsya ang Judea sa time ni Jesus Christ. Marami na pong tao. Pero lahat, halos mga kapatid, all the land of Judea and they of Jerusalem, lahat ng mga tao sa Jerusalem were all baptized of him in the river of Jordan. Isipin nyo na lang, kung may magpabaptize ng Sunday dito na 10, mga kapatid, sabi ni Brother Juni, Brother James, ikaw naman, kasi nakakawit ang kamay. Isipin mo, mga kapatid, ilang libo ang nagpila. Praise God, at walang ibang taga-baptize. Si John lang po. Wala man lang nag-part-time, mga kapatid, na, John, ako naman. Hindi. Kasi siya lang ang inu-authorize ng langit na pwedeng mag-baptize doon, the baptism of repentance. And the Bible said that while they were being baptized, they confessed their sins. Everybody shout, praise the Lord. Pero if you will continue to read the whole chapter, John explained that there comes one mightier than him. It was Jesus' baptism, that he will baptize you with the Holy Ghost and with fire. So sinabi ni John, mga kapatid, na may susunod pa po sa akin. Pero bago sinabi ni John yun, mga kapatid, pinagalitan niya ang mga Parisyo at Sadusyo na pumila rin. Bakit? Ang kanilang pagpabaptize doon ay hindi naman talaga heartily, kundi sumama lang, mga kapatid, sa karamihan. Kaya sabi ni John, kayo? Sinong nagbigay sa inyo ng warning na maka-escape kayo sa wrath of God? Kaya doon po pinangaral ni John ang isang napakaanghang, mga kapatid, na salita. Praise God. Sinabi niya, mga kapatid, na mga ahas kayo. Praise God. Ipakita ninyo ang inyong fruit of repentance bago kayo magpabaptize. Ibig sabihin, mga kapatid, kasi kaharap ni John, mga kapatid, ang mga Sadusyo at Parisyo na mga mapangimbabaw, mga kapatid, mga hypocrite, mga kapatid, papila-pila doon, mga kapatid, papikit-pikit ang mata. Hallelujah. John, ako naman, John, ang ibaptize mo. Sabi ni John, parang Parisyo ka. Sinong nag-warning sa iyo na maka-escape ka sa judgment ng Panginoon? Ang ibig sabihin doon, magpabautismo ka, talagang tuluyan mong talikuran ang iyong kasalanan. So once na ikaw ay tatanggap kay Jesus Christ, talagang totoong talikuran mo ang luma mong pagkatao. Dahil sabi ni John, may susunod pa sa akin. Akala mo, tama na ito. Binabautismuhan ko kayo sa tubig. Sabi niya, I indeed baptize you with water, but He shall baptize you with the Holy Ghost. May susunod sa akin who is mightier than I.
hallelujah, whose latches of shoes I am not worthy to lose. Hallelujah, He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Mga kapatid, sabi ni John sa mga tao, may susunod pa po sa akin. Kung hindi kayo tuluyang magbago, kung hindi nyo, yung mga baku-baku nyong daan sa puso, yung mga baku-baku ninyong espiritu, yung mga ugali nyo, kung hindi nyo yan plansahin ngayon, nandito nga ako para mangaral sa inyo, para pagdating ng nag-utos sa akin, straight path to your heart, diretso na sa inyong puso, dahil ang yung pagsisisi ay talagang seryoso. Everybody shout, praise the Lord. Now, I will jump to this conclusion. John died beheaded by Herod's request. Jesus died on the cross also for our sins so that we become free from the power of sin. John will be resurrected in the last days with the saints from the Old Testament times. But Jesus, after 3 days, He was resurrected. But He will come again to get the people who bear His name, people who worship His name, people who loved His appearing. Minsan nagtatanong ako sa taga Sunday Group, praise God, sinong gusto na babalik na ang Panginoon ngayon? Sabi niya, Pastor, wag muna kasi hindi pa ako ready. In other words, they don't love His appearing. Why? Hindi pa po sila naka-ready sa kanilang mga puso at buhay. Hallelujah, babalik ang Panginoon, praise God, hallelujah, lalo na sa mga taong who love His appearing. Yung palagi nagpe-pray, Lord, yun ang prayer ni John. Di ba sa Book of Revelation yung sinabi niya, Come Lord Jesus, Amen? Yung sinabi na, Come now Lord Jesus. Kasi nakita ni John the Beloved, mga kapatid, na ang pinaka-glorious day, yung tunog ang trumpeta, that our bodies will be changed in a twinkling of an eye. That is the glorious day. Pastor, wag mo nang babalik ang Panginoon kasi hindi ko pa na-enjoy ang long service. Ano ba talaga sa iyo ang pinakamahalaga? Yung long service o yung glorious day? Hallelujah! Praise God that you will be like Him as He is. Everybody shout, praise the Lord! Yan ang buhay ni John. Balikan natin ang verse 17 kasi nandun ang preaching ko po, mga kapatid. Luke chapter 1, verse 17. There are 3 parts of John's ministry, Sister Banji, praise God, na ma-appreciate mo nung sinabi ng anghel kay Zacarias na ito po ang gagawin niya pag siya po ay mag-start ng kanyang ministry. Number 1, he shall go before him in the spirit and power of Elias. Sino ba si Elias? Yan si Elijah. Ang sikat na propeta sa Old Testament. Propetang nakipag-contest, nakipag-doilo, nakipag-duel, mga kapatid, sa mga propeta ni Baal. 800 prophets ni Baal, mga kapatid, natalo niya. Dahil alam naman po natin na ang kanilang Baal na Diyos ay hindi totoo. Pero isang prayer lang ni Elijah, mga kapatid, bumaba ang apoy sa langit. Praise God, at tinanggap, mga kapatid, ang evening sacrifice. At lahat ng mga tao sa Israel nag-bow down sa Diyos ni Elijah. At sinabi niya, The Lord is God! The Lord is God! Sabi ni Elijah, patayin mo ang lahat ng propeta ni Baal. Pinatay nila lahat ng propeta ni Baal. Ganun kakapangyarihan si Elias. At si John, he will minister like that in the spirit and power of Elias. Bakit, Pastor, mag-minister si John in the power and spirit of Elias? Buong bansa ang i-convert. Kung mangaral ka, mga kapatid, magpioneer ka, mga kapatid, sa isang napakaliking syudad, mga kapatid, na kung wala kang dedication, wala kang commitment, wala kang Holy Spirit, wala kang power sa Panginoon, hindi mo ma-convert, mga kapatid, ng isang syudad. Praise God. Buong bansa ng Israel ang i-convert. Kaya nga doon sa previous verse na many of the children of Israel will He turn to God. Bakit? Kasi ang ministry niya, pag siya nagsalita, napakatapang, napaka-powerful, napaka-anointed dahil He is going before God in the spirit and power of Elias. So what was the purpose? 3 po ang purpose bakit siya ay mamuhay in the spirit and power of Elias. Number 1, to turn the hearts of the fathers to their children. Mahirap, hindi. Ganito po, explain ko po sa inyo.
bakit ang unang part sa ministry ni John is nakadirect sa mga tatay? To turn the hearts of the fathers to their children. Ano bang nangyari? Nag-away ang tatay at anak? Sa time ni John? No, ganito po. Sa Book of Deuteronomy, isa sa mga utos, mga kapatid, ng Diyos na sinulat ni Moses na ibinigay sa buong bayan ng Israel, Sister Rose, ay ganito yung nadaan natin dito sa Bible School, is that the father has a responsibility to teach their children before they are going to bed. They will tell their children, there's only one God. There's only one God. And when they wake up, they will tell their children, there's only one God. There's only one God. So, ang puso ng tatay at buhay ng anak, Sister Cynthia, connected araw at gabi. Dahil araw at gabi, hanggat hindi pa nga makapagbigkas ang bata, tinuturuan na nila ng Shema of Israel. The Lord is one God. Hear, O Israel, the Lord is one God. So dumating ang panahon, Sister Banji, na from generation to generation, hindi na po ito nagawa ng mga tatay sa Israel. Kaya ang dahilan, kung lumaki ang kanilang mga bata, backslider, hindi nga nila kilala kung sino si Jehovah God of Israel. Because their father failed to teach their children. Darating ng Misaya, sa kalendar ng Diyos, darating na siya. Tapos yan ang realidad, yan ang real condition ng bayan ng Israel. Kaya pinadala niya si John. John, go there to prepare my way. But you will go in the power and the spirit of Elias. Unang gawin mo, John, pangaralan mo ang mga tatay to turn the hearts of the father to their children. Ibalik nila ang kanilang responsibilidad na i-guide ang kanilang mga anak. Hallelujah. Yan ang papel ng mga tatay. Maging pari sa loob ng bahay. Praise God, para turuan. Hallelujah. Ang mga bata. Hallelujah. Sa pagkakilala na meron lang isang Diyos. Meron lang isang Diyos, mga kapatid. Nung maliit pa si Carl Kim Velasquez, siya palagi namin tinatawag. Bago umalis sa pintuan ng bahay, mga kapatid, bago buksan nilang pintuan, hallelujah, they will stop there. Going to school, every time nalalabas sila, going, Lord Jesus, protect me today, govern me. Bisan, kahit simple na prayer, hanggang sa nasanay na sila. Praise God, hanggang sa nasanay sila. Bago lalabas sa pintuan yun, praise God, Lord, cover me, Lord, protect me. Ganon. Praise God, hallelujah. Kasi nasanay sila. Praise God. Minsan ako pa ang hindi, mga kapatid, diretso lang, praise God, bukas at baba. Praise God, praise God. Kasi minsan, makonsensya ka, mga kapatid. Pag yung mga bata nag-pray, tapos ikaw na nagturo, hindi. Mga kapatid, Jesus Christ. Everybody shout, amen. So, yun ang nakalimutan ng mga tatay. Hallelujah. So, nung nagawa ito ni John, sabi ng Panginoon, pangalawa John, ano po ang pangalawa? That he will turn the disobedient to the wisdom of the just. Ano ibig sabihin nito? Na ang lahat ng mga rebelde ng mga Israelita, lahat ng hindi sumusunod, mga kapatid, sa ordinances, sa mga ceremonial law, mga kapatid, bilang Hudyo. Sabi ng Bible, John, your ministry is this, to turn the heart of the disobedient to the wisdom of the just. So what is the wisdom of the just? Kung mag-isip kayo, mga kapatid, i-research ninyo, what is the wisdom of the just? It's good, mga kapatid, hallelujah, na kailangan nating sundin, mga kapatid, ang wisdom of the just, ang kaalaman, ang wisdom ng mga matutuwid, mga kapatid. Say, for example, praise God, ako may kaya, mga kapatid, praise God, hallelujah. Kung ako po ay just, ako po ay makatarungan, siyempre sahuran ko ng tamang sahod ang mga empleyado ko. Praise God, kung may humihingi sa akin ng tulong, mga kapatid, charity, dahil may kaya ako, pwede ko silang tulungan. Praise God, hallelujah. Dahil ako'y matuwid, mga kapatid, at sumunod sa salita ng Panginoon. Pag may magkagalit, mga kapatid, madali lang ako mag-release ng forgiveness. Ayos lang lahat. Praise God. Those are all the wisdom of the just. Madali makipag-ayos, mga kapatid. Hindi ko magtanim, mga kapatid, ng galit. Praise God, na kinabukasan pa. Yun ang wisdom of the just. Magpakumbaba. Matulungin sa kapwa. Praise God. Hallelujah. Nandun, mga kapatid, yung justice, mga kapatid. Sa bawat galaw niya, nandun ang justice. Hindi siya nang aapak ng karapatan ng ibang tao. So, ang mga Hudyo, mga kapatid, wala, mga disobedient sila .
In fact, mga kapatid, sa time, mga kapatid, ni Nehemiah, naggalit nga si Nehemiah eh. Kasi ginawa nilang slave, mga kapatid, ng kapwa Hudyo. Yung mga Hudyo na kautang na hindi makabayad, ginawa nilang slave. Naggalit si Nehemiah. Ano ba kayo? Di ba magkapatid lang kayo? Praise God. At kapag sila nagpapahiram ng pera, nagpapatubo sila ng sobra pa sa Bombay, mga kapatid. Praise God na 5-6. Naggalit si Nehemiah, mga kapatid. So yun po, mga kapatid, ang aktual na nangyayari sa time ni John. Kaya sinabi ng anghel, John, you will go before God in the spirit and power of Elias. Number 1, you will turn the hearts of the fathers to their children, but not just the fathers you will address. All the disobedient, lahat ng mga pasaway, lahat ng mga matigas ang ulo, praise God, hallelujah, yan ang i-address mo sa ministry mo, and they will follow the wisdom of the just. Pagkatapos niyan dyan, ang mga tatay, binalik na nila ang kanilang responsibilidad. Tapos ang mga disobedient ay willing na rin mag-follow sa wisdom ng just. Diyan, ito na po ang panghuli dyan. That you will make ready a people, talking of the whole nation, talking of the whole clan, hallelujah, of Jacob. To make ready a people. There must be a group of people prepared for the Lord. That is why you can understand why John speak black and white. Dito mo maintindihan bakit ang pangangaral ni John, Sister Cynthia, puro maanghang, matalas na mga salita. Because you cannot change a nation, you cannot change a group of people if you are a soft preacher. Kung ang preaching mo, mga kapatid, yung para lang mga kapatid na nasa, yung sa Bisaya pa, hapuhap lang. Praise God. Sugar-coated words. Walang mababago dyan. Pero kapag mangangaral ka, mga kapatid, with truth, with power, with anointing, praise God, kahit sinong makasalanan, once na marinig niyang salita ng Panginoon that God will forgive sin, iiyak yan, mag-confess yan, mag-repent yan sa kanilang kasalanan. You cannot change your community. You cannot change a church with soft preaching. Ay, hindi muna tayo mangaral ng holiness kasi may mayaman na pumasok. Baka ma-offend. Ay, hindi muna natin ipangaral itong ano kasi, holiness kasi, bagong baptize pa yan. Tingnan mo yung mga bagong baptize natin. Talo pa mga kapatid ang 10 taon sa New Life. Bakit? Wala yan sa katagal-tagal o sa baguhan. When a woman receive Christ with all of their heart, mga kapatid, parang overnight, mga kapatid, makikita mo talaga ang changes sa kanilang buhay. Hindi man siguro yung iba, diretso mga kapatid, hindi nga pareho-pareho ang lahat. The point is, if you give your life to God with all of your heart, because you understand, I'm a child of God, I'm a people of God, I'm one of the people of God, ready for the Lord. Dalawa po ang kahulugan nito. Everybody shall praise the Lord. Itong statement ng anghel na to make ready a people prepared for the Lord, in context, ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, mga taong handang sasalubong kay Jesus Christ sa pag-appear niya during their time. But sa ating panahon ngayon, we can apply that statement sa pagbalik ng ating Panginoon na tayo po ay ready. In fact, there is still another, praise God, presentation of that line. Ang ibig sabihin niyan, to make ready a people prepared. Hindi sinabing for the coming of the Lord, but prepared for the Lord. In other words, ikaw, hinahasa ka, ginugroom ka, mga kapatid, sa Wednesday group, para pagdating ng panahon na ikaw na naman ang gagamitin ni Lord, ready ka na, mga kapatid, sa ministry na ibigay ng Panginoon sa iyo. Now, nasaan ang offer ng Panginoon dyan, Pastor? Nung dumating ang ating Panginoon, nangaral siya, mga kapatid. Hallelujah. Si John nangaral ng repentance, baptism of repentance. Si Jesus nangaral din ng message of repentance. In fact, maraming nabaptize sa ministry ni Jesus Christ, but hindi si Jesus Christ ang nagbaptize, kundi ang kanyang mga apostolis. Dumating ang mga alagad ni John, mga kapatid, nagsitakbuhan. John, yung taong binabautismuhan mo doon sa Jordan River na sinabi mo,
Look at the lamb that was slain before the foundation of the world that will take away the sins of the world. John, marami pa siyang nabaptize kaysa iyo. Anong sabi ni John? He must increase while I must decrease. Bakit? Nakita ni John, tapos na po ang ministry ko. Praise God. Siya na naman, mga kapatid, ang makikita. Kasi yun ang plano ng Panginoon. So, ang offer ng eternal life ay ibinigay sa mga tao. Magsisi kayo. I-confess ang kasalanan. Magpabautismo kayo. Pero, Pastor, may nag-reject ba rin sa offer? Basahin natin, mga kapatid, ang Luke. Praise God. Hallelujah. Chapter 7. Mag-start po tayo, mga kapatid, sa baba. Praise God. Luke chapter 7. I-click mo lang nandyan. No, wala. Praise God. Mag-start tayo, mga kapatid, sa verse 28. Okay? Luke 7:28. Hallelujah. For I say unto you, among those that are born of women, there is not a greater prophet than John the Baptist. Si Jesus Christ na po ngayon nagsasabi, ano ba ang pinuntan niyo doon sa ilang? Why you are going to the desert? Why are you going to that wilderness? Sino ba ang pinupuntahan niyo doon? Artista? Sikat na tao? Yung taong nagdadamit ng napakagandang damit? Wala doon yan sa wilderness. Nasa palasyo yan. Pero sino ba talaga ang pinuntahan niyo doon sa ilang? At sinabi ni Jesus sa 28, sabihin ko po sa inyo, among those that are born of women, there is not greater prophet than John the Baptist. So of all the prophets, pati sa Elijah, lamang pa rin si John the Baptist. But he that is least in the kingdom of God is greater than he. Pag nabautismuhan ka in Jesus' name at nasa kaharian ka ngayon ng Panginoon, mas lamang ka pa kay John the Baptist. Kung si John the Baptist, hallelujah, nung unang tipan, mga kapatid, ay siya ang greater than all the prophets. Pero pagdating sa New Testament, mas lamang pa pala tayo kay John the Baptist when we talk about entering into the kingdom of God. Because we are greater than John the Baptist. If you receive, hallelujah, the new birth experience. Verse 29, ano sabi ng Bible? And all the people that heard him. Nung sinabi ni John yan, Sister Bell, nung narinig ng mga tao, usually ang nakarinig kanya, mga makasalanan, mga prostitute, mga kapatid, mga abusado. Praise God, sabi niya, on all the people that heard him, and the publicans justified God. Grabe. Nagpuri ang mga publicans. Sino ba yung mga publicans? Mga tax collector, mga corrupt na tao, mga kapatid doon sa Israel. Bakit sila, mga kapatid, nagpuri? Bakit sila nagpasalamat, mga kapatid, na sila na-justified sa Diyos? Being baptized with the baptism of John. Hindi pa yun in Jesus' name baptism, sa baptism of repentance pa yun ni John. So, tuwang-tuwa sila. Isipin mo, ikaw makasalanan, nakakurakot ka ng ilang milyon, tapos sabihin, napawalang sala ka, mga kapatid, hindi ka kaya magpuri sa Diyos dahil nabautismuhan ka sa baptism ni John. Pagdating sa verse 30, may mga taong hindi rin tumanggap sa offer. But the Pharisees and lawyers, siyempre, abogado mga kapatid lawyers rejected the counsel of God against themselves. Why? Because they did not get baptized, being not baptized of Him. So ano po mga kapatid? Mahirap i-reject ang counsel ng Diyos. Pero ginawa ito ng mga parisyo at mga lawyers. Bakit ni-reject nila ang counsel ng Diyos? Kasi hindi sila nagbabaptize. So kung nabautismuhan ka ngayon sa tubig sa pangalan ni Jesus, that is the wise counsel of God. Tama ang ginawa mo mga kapatid. Tama ang napasukan mo. Tama ang natanggap mo kung ikay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. At kung ikaw ay nag-seek ng Holy Spirit mga kapatid, that is the right counsel of God. Seek the Holy Ghost. Hallelujah. Seek the presence of God while He is near. Kung ikaw ay may sakit, hindi ka pumunta sa albularyo, pumunta ka kay Jesus. That is the counsel of God. Day off mo mga kapatid, hindi ka lakwat sa labas, nandito ka sa kanyang bahay. You are following the counsel of God. Don't reject the offer. Everybody shout amen. The offer is eternal life. At walang isa sa atin dito ang hindi bautismado. So I will change my gear. Praise God. The Lord offers. Hallelujah. Ang offer ng Panginoon, napakaganda po. Diba? Mga kapatid, kung may amo sakali mag-offer sa iyo, pwede ba magtrabaho ka sa akin? Alas 9 ang gising mo, alas 3 lang po, tama ng trabaho mo. 20,000 naman, payag ka ba? Ay sabi mo mga kapatid, para kang sa Bisaya pa, pas manatad. Praise God.
Bilis mo makapit ka sa eroplano, mga kapatid. Sige sir, permahan mo na sir. Bakit? Napakagandang offer, pabor sa'yo. Kunti lang ang trabaho, laki ng sweldo. Buhay na walang ganggat ang offer. Ano ang hinihingi ng Diyos? Faith in Christ Jesus. Oh, faith in Christ Jesus. Meron pa bang iba? Para, Panginoon, ano pa ang gagawin ko para ako'y maligtas? Sabi mga kapatid, it's not of works. But faith in Christ Jesus. Pero kung meron ka ng pananampalataya sa Panginoon, na-i-work out mo na mga kapatid yung sinabi ng Bible, yun na po ang wise counsel of God. Kung sinabi ng Bible magsisi, magsisi ka. Kung sinabi ng Bible magpabautismo, ipapabautismo ka. Kung sinabi ng Bible mag-receive ka ng Holy Ghost, i-receive mo ang Holy Ghost. Kung sinabi ng Bible na mamuhay ka na may kabanalan, mamuhay ka na may kabanalan. Bakit kayang gawin yun ng isang believer? Because of faith in Christ Jesus. Whew, glory to God. So ngayon, ikaw po ay may buhay na walang hanggan. Kaya wag na nating balikan mga kapatid ng mundo. Our hearts are already torn, praise God, to the wisdom of the just. At hindi lang yan. Our hearts is now the temple of the Holy Ghost. This whole body becomes now the temple of the Holy Spirit. Hallelujah. Kaya kahit nasa labas ka, pwede mong sabihin anytime, oh, I feel the Spirit of God. Kahit walang service. Bakit? Nandiyan ang Holy Spirit eh. Mas lalo pa nating sabihin pag mayroong service, mga kapatid, oh, I really feel the presence of God. Of course. Why? Because our body is the dwelling place of the presence of God. So be careful of that offer. Huwag mong i-break, mga kapatid, hallelujah, ang covenant. Huwag mong i-break, mga kapatid. Dahil tapat ang Panginoon kailanman. Hindi siya uurong, hindi siya aatras. Why? He cannot deny himself because he is the truth. Sometimes we are not faithful, but he cannot deny himself. He will always be faithful unto us. That's the power of the Word of God. We will not follow those people who rejected the counsel of the wise counsel of God. Kaya sa pulpit, mga kapatid, mga ministro, praise God, nangaral na word for word, nasa Bible, biblical principles, mga kapatid. Sundin natin ang counsel ng Panginoon. Kung sinabi ng Bible, mga kapatid, na dalhin natin ang ikapo, huwag nating ipadala. Dalhin natin sa bahay ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, bring all your tithes, huwag nating hatiin, mga kapatid, dahil sabi ng Bible, dalhin natin ang buo sa harapan ng Panginoon. Maraming mga tao ngayon na hindi, siguro nakikinig ngayon sa online, mga kapatid, against sa tithing, but I will tell you, I will share next time, mga kapatid, that's the only way to show and to prove that you really trust God. Hallelujah. Everybody shall praise the Lord. Kung sinabi ng Bible na mamuhay tayo sa kabanalan, may separation talaga, separated because of Him, na huwag nating gayahin ang mundo, sundin natin, mga kapatid. Bakit? Para naman yun sa ating kapakanan eh. Tayo naman ang mag-benefit at the end of the day. When time will be gone, hallelujah, and we will all stand before the presence of God. Hallelujah, you will stand there alone. Wala na pong Pastor Plaza, wala na pong Pastor Lubrado na hahawak sa kamay mo. Ako na lang, walang misis, walang anak, mga kapatid. Tatayo, mga kapatid, sa hukuman ni Kristo, mga kapatid. And those people who rejected the counsel of God, they will tremble, praise God, hallelujah, at the presence of God, hallelujah. But those people whose names are written in the book of life, you are so confident because you have Jesus in your heart. And the angel will say, hallelujah, come in, hallelujah. Pumasok ka. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Seek the presence of God. Receive His offer. If there were times that our heart was disobedient, let us obey right now and follow the wisdom of the just. Justice. Practical yan, Brother Joel eh. Literal yan eh. The wisdom of the just. Yung, kung sa Bisaya pa, makiangayon. Yung namumuhay ka, mga kapatid, na praise God, hindi ka nang aapak ng karapatan ng iba. That's the wisdom of the just. Hindi ka nagsumisira sa reputasyon ng mga tao. Kundi namuhay ka nga matuwid, just as in there is fairness before the presence of God. Oh Lord, help our spirit, help our heart
that we will follow and obey the wisdom of the just. We want to be a people ready for the Lord. Ako, Panginoon, gusto ko, isa ako. I want to be in that number, Lord. When the roll is called up yonder, I'll be there. Ayaw ko, Panginoon, na pagdating sa roll call, ang pangalan ko wala doon. We become righteous by what Christ has done on the cross. Taas natin ang ating mga kamay, mga kapatid, sa Panginoon at isuko natin ang ating buhay. Bago ko buksan, mga kapatid, ang altar, hallelujah. The Lord loves us so much. May kabayaran ng kasalanan, kamatayan, the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Will you receive the offer of eternal life? Will you receive the offer of the Lord? Hallelujah. Lapitan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah.